Lahat ng mga sundalo ay may sinumpaang tungkulin sa kanilang mga bansa. Meron silang pinaglalaban na kahit hanggang kamatayan, hinding-hindi nila tinatalikuran. Ang dedikasyon at ang katapatan ng mga sundalong ito ay mas lalo mong masusukat at makikita sa isang labanan. At yun nga ang pinakitang katapatan at dedikasyon ng isang sundalong Hapon na tumangging sumuko kahit 3 dekada nang tapos ang digmaang pangdaigdigan. Tunghayan natin ang kwento ni Hiro Onoda, isang sundalo ng Imperial Japanese Army na hindi sumuko dahil ayaw maniwala na tapos na ang digmaan. Pero bago ang lahat, huwag kaligtaan na mag-subscribe at pindutin ang bell button para sa mga notification ng susunod pang mga video. Kung mas trip nyo naman ng Facebook, ay huwag kalimutan na i-follow ang aming page para kayo ay maging updated sa mga i-upload ng mga video. Kami ay nag-upload ng 2 o higit pang mga video kada linggo. Tara na at ating tunghayan ang topic sa video nito. Noong December 8, 1941 ay inatake ng Japan ang Pilipinas 10 oras pagkatapos nilang bombahin ang Pearl Harbor. At noong 1942 ay nagtagumpay sila na mapasailalim sa kapangyarihan ng Imperial Japan ang noon ay Commonwealth of the Philippines at napalayas ang mga Amerikanong noon ay siyang may hawak sa Pilipinas. Pero noong October 20, 1944 ay bumalik si General MacArthur sa Pilipinas at nagdeklara sa radyo ng People of the Philippines, I have returned, bilang pagtupad sa kanyang pangako noon na babalik siya sa Pilipinas para palayain ang mga Pilipino laban sa mga Hapones. Kasama ni MacArthur na nagsidatingan ang mga tropang Amerikano. At noong 1945 nga, pagkaraan ng 3 taon na pamamalagi at pang-aapi ng mga Hapon sa mga Pilipino, ay naging hindi magandang takbo ng pakikipagyera ng Japan sa Pasipiko. Dahil habang nakikipagbakbakan sila sa mga Amerikano sa Pilipinas, ay pilit naman nilang dinedepensahan ang kanilang bansa laban sa mga Russians na desididong gumanti sa Japan pagkatapos silang ipahiya sa mga sunod-sunod na pagkatalo sa World War II. Subalit malinaw ang sinusunod na Japanese Bushido Code ng mga sundalong Hapon na ito. Walang susuko hanggang kamatayan kahit na matalo pa sa isang laban. At pagdating sa pagsasapuso ng Bushido Code ay wala nang tatalo kay Hiro Onoda. Isinilang noong March 19, 1922, si Onoda ay sumali sa Japanese Imperial Army noong siya ay 18 taong gulang pa lamang. Ang mga ninuno ni Onoda ay mga mandirigma ayon sa kasaysayan ng kanilang pamilya, mga kilalang samurai ng kanilang panahon at kabilang sa mga mandirigmang laging nakikipagbakbakan na bumuo sa feudal history ng Japan. Ang kanyang ama nga ay isa rin na sundalo at kabilang sa Japanese cavalry at namatay sa pangalawang Sino-Japanese War. Si Onoda ay nag-training bilang intelligence sa isang elite commando school. Ang eskwelahan na ito ay nagsasanay sa mga sundalo na maging bihasa sa mga guerrilla at jungle warfare, pagsabotahe at pagkontra sa intelligence, lalong-lalo na sa pagpapalakas ng kanilang propaganda skills. Noong December 26, 1944, ilang buwan pagkadaong ni MacArthur, ay tinalaga si Onoda sa Lubang Island sa probinsya ng Occidental Mindoro. Siya ay inatasan na makipaglaban sa isang guerrilla warfare laban sa mga paparating na mga sundalong Amerikano. Sinabihan siya na wag susuko kahit anong mangyari dahil babalik ang kanyang commanding officer para balikan sila. Subalit lingid sa kaalaman ni Onoda na ang kanyang officer ay nadakip ilang oras lang makaraan na makapagbigay ito sa kanya ng utos. Nagpatuloy na makipagbakbakan si Onoda at ang mga kasamahan niya, subalit sobrang napakarami ng mga sundalong Amerikano kaya napilitan silang umatras sa malapit na kabundukan. Dahil nasakop na ng mga Amerikano ang mga garrison sa isla, ay inakala nilang wala ng mga Hapon doon kaya umalis sila at pumunta sa iba pang mga lugar. Samantala, sina Onoda ay walang anumang gamit para matawagan ang kanilang mga kasamahan. Hindi nila alam na noong September 2, 1945 ay sumuko na ang Japan laban sa mga Amerikano. Subalit si Onoda at ang kanyang mga tauhan ay patuloy pa rin na nakikipagdigma sa pamamagitan ng guerrilla warfare upang sasabotahe at mang-aambus sa mga lokal na mamamayan na pinagkakamala nilang mga espiya ng Amerika. Kasama ang 3 niyang tauhan ay paminsan-minsan nilang tinatambangan ang mga lokal na mga magsasaka para manguha ng mga pagkain.
Nang malaman nito ng Amerika na may mga sundalong Hapon pa sa isla na hindi alam na tapos na ang digmaan, ay agad silang nagpalipad ng eroplano doon para magkalat dito ng mga leaflets na pinapasuko na sila. Napulot ni Onoda ang isa sa mga leaflets na ito, subalit hindi siya naniniwala dahil inisip niya na isa lamang itong propaganda ng mga Amerikano para lumabas sila at mahuli. Naniniwala siya na pwedeng napaatras ng Amerika ang mga Hapon, pero ang matalo at mapasuko ito ay napaka-imposible daw dahil hindi siya naniniwala na sumuko na ang Japan at tapos na ang digmaan. Kaya pinagpatuloy pa rin nila ang kanilang pananabutahe sa mga lokal na magsasaka sa pag-aakala na mga espiya ito ng Amerika. Dahil sa walang mga sundalong Hapon ang lumabas sa kagubatan, ay nagpakalat uli ng marami pang leaflets ang mga Amerikano, at ang mga bagong leaflets na ito ay pirmado na ni General Tomoyuki Yamashita ng 14th Army ng Japan. Subalit katulad ng dati ay hindi si Onoda naniwala dito. Inisip niya na isa ulit itong pamemeke para lumabas sila. Lalong nagpatibay sa kanyang isip na peke ang mga leaflets ay dahil imposible daw na utusan sila ng kanilang general na sumuko dahil sinanay sila na makipaglaban hanggang sa huling hininga at wag na wag sumuko hanggang kamatayan. Kung baga ay kahit pamatalo basta walang susuko hanggang sa huling patak ng dugo. Nagdaan pa ang 4 na taon ay patuloy pa rin silang nakikipagdigma laban sa mga Pilipino. Ninanakaw nila ang mga bigas sa mga bodega ng magsasaka at kinukuha ang mga alagang hayop. Sinisira nila ang mga bangka ng mga mangingisda, winawasak nila ang mga palayan at minsan pa nga ay nakikipagbarilan sila sa mga kapulisan dahil nakita silang sinusunog ang isang bodega ng palay. Araw-araw ay paunti ng paunti ang kanilang mga bala at mga granadang naitabi. Kaya nagtitipid na rin sila dahil sa pag-iisip na matatagalan pa ang pagbabalik ng kanilang opisyal na nagbigay sa kanila ng order at nangakong babalikan sila. Noong 1949, ang isa sa mga tauhan ni Onoda na si Private Akatsu ay napag-isip-isip na baka totoong ang tapos na ang gyera. Kaya naisipan niyang iwan ang kanyang mga kasamahan at tumira mag-isa sa kabundukan ng 6 na buwan bago bumaba at sumuko sa Philippine Army noong 1950. Doon ay pinaalam ni Akatsu sa US at Filipino authorities na may mga kasamahan pa siya sa kabundukan na nagpapatuloy pa rin sa kanilang laban. Noon din ay nakipagtulungan ang Amerika sa Pilipinas na hanapin ang mga pamilya ng 3 pang sundalong Hapon na hindi sumusuko. Nakakuha ng mga larawan ng pamilya nila ang mga Amerikano at sulat mula sa kanilang mga pamilya na pinapasuko na sila dahil 5 taon na ngang tapos ang gyera. Taong 1952 ay kinalat nila ang mga sulat na ito sa Lubang Island gamit ulit ang isang eroplano. Subalit nang mabasa ito ni Onoda ay inisip niya na ang kanilang bansa ay nasakop ng Amerika at ang kanilang mga mahal sa buhay ay binihag ng mga Amerikano at pinilit lamang sila na gumawa ng sulat para sila ay palabasin. Ang paniniwala niyang iyon ay mas lalong nagpaigting sa kanyang paninindigan at sa determinasyon ng kanyang 3 pang kasamahan na huwag sumuko at magpatuloy na makipaglaban. Pagkaraan ng 2 taon, ang isa niyang kasamahan na si Corporal Shimada ay nabaril at napatay ng mga sundalong Pilipino na dapat ay naghahanap lang sa kanila para sila ay mapasuko. Subalit dahil sa pag-aakala nila Onoda na mga kalaban iyon at kasamahan ng mga Amerikano ay agad nila itong pinaputukan kaya gumanti ang mga Pilipinong ikinamatay nga ni Corporal Shimada. Nagdaan pa ulit ng 18 taon. Si Onoda ay patuloy pa rin sa kanilang digmaan kasama si Private First Class Kusuka. Ilang beses silang nakipagbarilan sa mga pulis at mga magsasaka sa lugar hanggang noon ngang 1972 ay napatay si Kusuka ng mga pulis habang ninanakawan nila ang isang baryo sa isla. Mag-isa na lang si Onoda pero ayaw pa rin niyang sumuko. Nabubuhay siya sa pagkain ng mga prutas at pagnanakaw ng mga alagang hayop ng mga lokal na mamamayan. Noong 1974, 29 years pagkatapos ng digmaan ay dumating ang isang Hapon na si Norio Suzuki sa Pilipinas. Gusto nitong makita ng personal si Onoda dahil sa bansang Japan, si Onoda ay naging tanyag na at tinuring na isang celebrity dahil sa kanyang katigasan sa ulo na sumuko. Kaya noong February 1974 ay pinasok niya ang kagubatan ng lubang at nagtagumpay na makita si Onoda doon. Muntikan pa siyang mabaril ni Onoda, mabuti na lang at napansin nito na isa siyang Hapon. Sinabi nito kay Onoda na nag-aalala ang mga Hapones sa kanya. Sinabi niya din na 3 dekada nang tapos ang digmaan. Subalit sinagot siya ni Onoda
na hindi siya susuko hanggat hindi sa kanya sinasabi ng kanyang superior officer na tapos na ang kanyang tungkulin. Kaya agad na hinanap ng Japanese government ang commanding officer ni Onoda na si Major Yoshimi Taniguchi. Mabuti na lang at natagpuan nila itong buhay at agad na pinalipad papuntang Lubang Island. Noong March 9, 1974, sa edad na 52 ay lumabas sa wakas si Onoda sa gubat na nakasuot pa rin ng kanyang uniforme at hawak-hawak ang kanyang rifle at samurai sword bilang pagsunod sa order ng kanyang commanding officer na sumuko na. Pagkatapos noon ay sinuko niya ang kanyang espada kay President Ferdinand Marcos na binigyan naman siya ng pardon sa kanyang mga kasalanan dahil hindi naman daw niya alam na totoo ngang matagal nang tapos ang giyera. Nang bumalik siya sa Japan ay tinuring siyang bayani ng mga tao at pinarangalan. Subalit masyado siyang nanibago sa makabagong Japan. Hindi siya makapaniwala na humingi ng tawad ang Japan dahil sa giyera sa Asia at nadismaya siya nang malaman na ang mga militar nila ay dinisolve ng Allied Forces. Hindi siya naging komportable sa bagong liberal Japan kaya lumayo siya at nanirahan sa Brazil noong 1975 kung saan doon ay nag-alaga siya ng mga hayop at sinulat ang libro niya tungkol sa kanyang pananatili sa isla ng Lubang at pinamagatan itong No Surrender. Ilang beses din siyang bumalik sa Pilipinas para tumulong sa mga mamamayan ng Lubang bilang paghingi ng tawad sa mga kasalanang kanyang ginawa noon. Binisita din niya ang lugar kung saan siya nagtago ng 3 dekada at namangha siya nang malamang ginawa itong tourist attraction ng mga lokal doon. Siya ay namatay noong January 16, 2014 sa edad na 91 years old sa St. Luke's International Hospital sa Tokyo, Japan. Nang mabasa ko ang buhay ni Onoda ay sobra akong namangha sa katatagan ng paninindigan niya at katapatan sa kanyang mga opisyal at sa kanyang bansa. Hindi siya umalis sa kanyang pwesto at pinagpatuloy ang huling utos sa kanya ng kanyang opisyal sa loob ng 30 taon. Oo, isa siyang mananakop at isa sa mga nagpahirap sa ating mga ninuno noon. Pero kamangha-mangha pa rin kung iyong iisipin ang tibay ng kanyang katapatan sa kanyang bandila at inang bayan. Nakakainis nga lang kung aking iisipin dahil ang ating mga ninuno na nagbuwis ng kanilang buhay noon para lamang mapatalsik ang mga mananakop kagaya ni Onoda ay napalitan ng mga makabagong Pilipino na galit sa gobyerno at handang talikuran ang pagiging Pilipino. Ni minsan ay hindi inisip ni Onoda na sumuko dahil hindi siya nawala ng tiwala sa kanyang bansa. Sa kabila ng pagsuko ng kanyang bansa ay nagpatuloy pa rin siyang nagtiwala. Samantalang tayong mga Pinoy, wala nang ang tiwala sa ating sariling bansa, wala pa din tiwala sa kapwa natin Pilipino. Nagustuhan niyo ba ang ating tinalakay sa video na ito? Kung oo, ay huwag kaligtaan na i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa aming YouTube channel o kaya naman ay mag-follow sa aming Facebook page. Kung meron pa akong nakalimutan, i-comment lang sa ating comment section para ako din ay may matutunan. Hanggang sa muli, ito nga pala ang Wheelers Inc. Bye-bye!